Pasensya na po, medyo matagal na tayong hindi nakapag-vlog kasi medyo busy po si Buhay Kapabakobe. Now guys, very exciting yung pag-uusapan natin kasi mayroong dalawang, yung isa parang I think Catholic wanderer na tumuligsa sa Iglesia ni Cristo. At of course, nirefer natin sa ating mga kaibigan Iglesia ni Cristo. At napakasimple lang ng sagot. Pero ito nga, no, ang katakataka din yung tinatawag na, sa pagkakaalam natin, sa history talaga, yung Catholic from Europe to Philippines. Pero, oppositely, yung INC or Iglesia ni Cristo from Philippines to Europe. What? Ay grabe, mayroon tayong na-discover ngayon, no? Yung turning point na yung mga European naging member ng Iglesia ni Cristo. Ay yung pag-usapan din natin, no? At mayroon din, no? Mayroon tayong mga natutunan, bagong natutunan. Mayroon palang talata sa Biblia na idinaragdag sa Iglesia yaong dapat maligtas. Ayan, basahin natin sa Biblia, mga, no? Pero ngayon, bago tayo magsimula, ang tanong, buhay ka pa ba? Kung buhay ka pa, you're so blessed. Kasi muli binigyan tayo ng libreng buhay natin, Panginoong Diyos, at yun ang dapat nating ipagpapasalamat. Okay? So ngayon, wala nang pakimi-kimi. Without further ado, eto na, panuorin at ating pakinggan itong, ayan o, dalawang wanderers na yan. Ano masasabi mo sa paniniwala ng Iglesia ni Cristo na sila lang ang maliligtas sa huling maghuhukom? Sorry to offend dun sa mga Iglesia ni Cristo, pero meron kasi kung nababasa sa Biblia, sa labas ng Iglesia, Diyos ang humahatol. Nakasulat yun eh. Nasa Korinto yun, sa labas ng Iglesia, Diyos ang humahatol. Yung hatulan mo, yung mga nasa loob ng Iglesia, di ba? So, yun nga, no? Sabi daw na sa labas ng Iglesia, Diyos ang humahatol. So, akala niya, pag sinabing Diyos ang humahatol, pwede pang maligtas, may kaligtasan pa roon. At hatulan mo, yung nasa loob ng Iglesia, yun ang sabi niya. So, mamaya babasahin natin sa Biblia kung ano yung akmang sagot dito. Pero pag nasa labas ng Iglesia, wala kang hatol dun kasi Diyos nga humahatol dun eh. Yun ang nakasulat sa Biblia, ng Iglesia ni Cristo. Ano? Pero maliban na lang, siguro kine-claim ninyo, kayo lang maliligtas, diba? Pero may mga ganong klaseng religion eh, sila lang daw maliligtas. Eh kung nasa Pilipinas ka nakabase, ang labas nun, pag akyat sa langit, puro kayo Pilipino ron. So, yun, sabi niya, na kiniklaim daw ng Iglesia ni Cristo na sila lang ang maliligtas. Pero, lahat naman nakabatay sa Biblia, hindi naman yung ministro o hindi naman yung pastor ang nagsasabi ng Iglesia ni Cristo maliligtas, kundi yun ay nakasulat sa Biblia. At namumroblema siya na kung totoo ang Iglesia ni Cristo lang maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom, ay check daw mga Pilipino andun sa langit, puro Pilipino. Kung sa bagay, kahit sabayan natin yung argumento niya, hindi problema ng Panginoong Diyos yun. Pero bago natin sabayan yung argumento niya, hindi kasi niya alam na ang Iglesia ni Cristo ay nakarating na sa mahigit, I think, if I'm not be mistaken, nasa mga 165 countries na. What? At binubuo ito ng mga higit 160 or 50 plus na mga different nationalities. What? At the end of the day, hindi ka naman ang hahatulan sa iyo yung mga gawa mo eh. Kasi pag binasa mo yung Apocalypse sa may bandang dulo, sabi hahatulan kayo ayon sa inyong mga gawa. Pero hindi lang yun binubuo. Tama yun. Walang ano doon, walang argumentation doon na hatulan ka ayon sa iyong gawa. Pero balik muna tayo doon sa sinasabi niya, ito. Dito sa unang or paano pagbasa nito? Mga taga Corinto chapter 5 verse 12 to 13 ang nakasulat. Kung sa bagay wala akong karapatang humatol sa mga hindi Kristiyano. Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Hindi ba't ang mga nasa loob ng iglesia ang dapat ninyong hatulan? Sabi nga sa kasulatan, itiwalag ninyo sa inyong samahan ang masamang tao. Kaya po pala mayroong pagtitiwalag sa Iglesia ni Cristo. Consider na masamang tao the moment na naitiwalag ka. Sabi niya, ang Diyos nang bahala. Totoo yun, ang Diyos nang bahala sa labas ng Iglesia. Pero ang tanong dito ngayon, pag nasa labas ka ng Iglesia, itiwalag ninyo sa inyong samahan ang masamang tao. Considered na masamang tao ka. Ano mangyayari sa masamang tao? Dito sa mga awit, chapter 11, verse 6, sa Magandang Balita Biblia. Pinauulanan niya ng apoy at asopre ang masasamang tao at sa mainit na hangin sila'y kanyang pinapaso. So masamang tao, pinaulanan ng Panginoong Diyos ng apoy at asopre.
So, check na hindi maliligtas yung mga masasamang tao. Sino yung mga masamang tao? Binasa natin kanina na ititiwalag ninyo ang mga masamang tao. Ititiwalag sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, sabihin na, mabait naman ako. Mabuting tao ako. Tapos gumagawa ako ng mga kabutihan. Ito yung sagot ha, kasi yun din ang mga tanong ko sa mga membro ng Iglesia ni Cristo. Hindi yun ministro yung kausap ko. Isang simpleng ordinaryong membro ng Iglesia ni Cristo, wala iba si Idol Jeffrey Vilida. Right? So, sabi ko, paano na yun, Jeff? Kung mabait naman ako, matulungin, mayroon akong mga kabutihan, tumutulong ako. Diba? Mayroon nga tayo napanood sa mga vlog na tumutulong sa mga dukha, sa mga mahirap, nagpapakain, nagbibigay ng pera. Yung iba, bahay pa, di ba? Pero ang tanong, sapat na ba yan? Kasi kung yan ang basihan pala, magsisikap tayo na magkapera, maging milyonaryo tayo at mamimigay lang tayo, pwede ba tapalan ng ganun lang? Well, mayroong binasa, nakalimutan ko lang next time. Hindi ko na nahingi agad, no? Mayroon ding nakasulat sa Biblia na sabi ng Panginoong Hesukristo, may nagtanong sa kanya na kanyang alagad, sabi ng kanyang alagad, mabuting guro. Sinagot siya ng Panginoong Hesus, sinong mabuti? Sinagot ng Panginoon, sinong mabuti? Walang ibang mabuti maliban na sa ating Amang nasa langit. Pero ang totoo, ang Panginoong Hesukristo, mabuti siya kasi siya lang ang tao na hindi nagkakasala. At siya lang yung nakakausap sa Panginoong Diyos at siya yung tagapagligtas kasi siya yung tagapamagitan. Kasi hindi pwede yung mga tao diretso sa Panginoong Diyos kundi dadaan sa Kanya. Pero napakabuti na niya. Pero hindi niya kinlaim. Hindi siya nag-self-proclaim na siya ay mabuti. How much more tayo na makasalanan? Anong mangyayari sa makasalanan, di ba? Pasadagat-dagat ang apoy. So ibig sabihin, paano tayo pala maliligtas? Yun nga. Ayan. Ito na. Sa Gawa 2:47. Mayroon palang ganitong mga nakasulat, no? Na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag ng Panginoon sa iglesia araw-araw yaong dapat maligtas. Kaya pala hanggang ngayon mayroon silang mga spreading of good news, tapos may mga nabautismuhan kasi ang Diyos ang pumili pala. Idinaragdag sa iglesia araw-araw yaong dapat maligtas. Kaya ako gusto ko rin na maidagdag, makasama dito. Right? So, sabi niya, ang nasa labas, ang Diyos maghuhukom. Kaya nasa labas, considered na masama. Diba? Ang Panginoon Kristo nga, hindi nga nag-claim na mabuti siya. Kundi ang Amang nasa langit lamang. How much more tayo? Diba? Pero, ang tagapagligtas ang Panginoong Hesus sa pamamagitan niya. Bakit? Kasi mayroon din nakasulat dito. Yan, English to pero itagalog natin. Dito sa George Lamsa translation sa Bible, sa Acts 20:28, ang nakasulat, take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the church of Christ, which He has purchased with His blood. So sa Tagalog, ingatan ninyo ang inyong mga sarili at ang buong kawan or flock. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo upang pakanin, to feed, upang pakanin the Church of Christ, ang Iglesia ni Cristo, which He has purchased with His blood, na binilin niya ng kanyang sariling dugo. Ang buong pag-aakala natin noon, na nung naparito ang Panginoon si Cristo, namatay siya sa krus, diba? Shed blood. Akala natin binili ng dugo niya ang buong sangkatauhan. Hindi pala. Dahil ang sabi dito, napakanin ang iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang sariling dugo. Mayroong exclusivity. Kaya pala itong mga iglesia ni Cristo ay walang sawang nangungumbinsi. Walang pili. Bata, lalaki, matanda, mayaman, mahirap. Dapat kasama ka. O nga naman, kasi narinig ko rin noon, no? Panahon nga ni Noe. 100 years yun, higit, na nag-preach siya na kailangan sumakay sa daong para maligtas. Ayaw maniwala, nagsitawa ng mga tao. Hindi akalain yun na dumating na yung takdang oras na yung iba
kinakasal, kumain, nagsisipag-party. Biglang umulan ng tuloy-tuloy na walang tigil hanggang sa naisarado na ng Panginoong Diyos ang arka. Di ba? So, ibig sabihin, okay yun, maging mabuti tayo kasi next time, no, mayroon din tayong babasahin sa Biblia na isang mabuting kawal yun. Kung sa atin ngayon, siguro general yun. Napakabuti mapanalanginin, pero hindi pala sapat yun. Kaya may inutusan ng Panginoong Diyos na anghel na ipatawag siya at tatawagin yung isang apostol, pinapadoktrinahan sa iglesia para doon, sa loob ng iglesia ni Kristo, doon niya gagawin ang kanyang kabutihan. Kasi sa labas nga, ay walang kaligtasan. Para maging sapat lahat, dapat gumawa ka na mabuti nasa tamang lugar, nasa loob ng iglesia ni Kristo. O nga naman, di ba? Halimbawa, ikaw ay empleyado sa isang kumpanya. Tapos hindi ka pala dumaan sa proseso, hindi ka narehistro, hindi ka naging empleyado talaga, nagtatrabaho ka. Di ba? Sa araw at gabi na overtime ka pa hanggang sa dumating ang sahuran. Ipagpalagay natin, 1 month. Akala mo may sahod ka. Wala pala kasi hindi ka naka-record doon. Kasi hindi tamang proseso. Wala ka sa tamang lugar. Ayun, no? At yun, babasahin pa natin yung argumento niya na, ang sabi, paano na lang kung kung tunay kung totoo nga na ang iglesia ni Kristo ang siyang maliligtas, doon sa langit puro Pilipino. What? Ang totoo po, sa Panginoong Diyos, wala talagang problema doon. Kasi patakaran na niya yun, di ba? Panahon pa lang sa mga magulang, sa unang tao, kay Adan at Eva, di ba? Nanganak sila, si Cain at si Abel, pinatay ni Cain si Abel, pinalayas ng Panginoong Diyos si Cain, tapos nanganak ulit si Adan si Eva, pinagbawalan niya. Tinawag ng mga tao, huwag kayong magsisasawa sa mga anak ng mga tao o sa libutan. Kaya, doon pa lang, mayroon na siyang ibinubukod na kanya. Hanggang sa dumating yung mga propeta, dumating yung mga hari, di ba? King Solomon, talagang yung mga imperyo lang ni King Solomon, yung mga tao niya, yun ang dinidinig ng Panginoong Diyos at inaangkin niya sa kanya. At kung babasahin pa natin, sa panahon sa Israel, di ba? Sa panahon ng Israel, marami silang mga kabatch na mga countries din, mga imperyo din. Pero ang ibinukod, binigyan ng karapatan ng Panginoong Diyos sa buong bansa noon, ang Israel lang. Halimbawa ito, babasahin natin itong 2000 to 1400 BCE, before Christ era. Existido na ang Egypt. Tapos dito sa pangalawa, Canaanites to, no? City, state in 1200 BCE. The conquest of Canaan under Joshua marked Israel's emergence as a nation. Kasi si Moises hindi kasi nakatuloy talaga doon sa Canaan kasi sinalungat din niya ang Panginoong Diyos. Hindi siya nakatuloy. Itong si Joshua, no? Talagang patayan pa to noon. Talagang para lang kung sino yung tunay na pinoproteksyonan ng Panginoong Diyos, di ba? At may mga tala sa Biblia, di ba? Itong si King David na yung sinaplong niya yun si Goliath, di ba? Itong si David, napakalit lang na tao, pero dahil may Diyos siya, dahil nasa bayan siya ng Diyos, itong Israel nga. At dito naman number 3, itong Philistine. Ito nga ito yung sa Palestina yan, isa diyan si Goliath noon, di ba? Ito yung mga kalaban nila noon, no? Ni Samson, alaga din ng Panginoong Diyos yan, Saul and David. So, ito number 4. Yan, Syria. Na ano na ba yung Syria ngayon? Ito, Samarian Empire. Ito yung mga kabats ng Israel. Diba? Babylonian Empire, BC and Persian Empire. Bagamat itong Persian tumutulong sa Israel noon, pero ngayon mortal na kalaban sila, diba? Ito yata yung ito sa Middle East, yung gera ngayon between Israel and hindi ako nagkakamali. Ayan, yung Persia, Persian Empire 539 to 330 BCE na tumulong noon sa Israel upang makawala doon sa pananakop ng Babylonia. Siyang kalaban din ngayon. Bagamat tumulong sila noon kasi yun ang kagustuhan din ng Panginoong Diyos. Pero hindi ibig sabihin na sila yung bayan ng Diyos. Ang Israel talaga. Kinasangkapan lang po sila. Na siyang Iran ngayon. O di ba? Na mortal na kalaban ng Israel.
Pero sa panahon ng Panginoon Jesucristo is hindi na, kasi ang Israel talagang matigas ang ulo. 'Di ba? Parang nayayamot na yung Panginoon Diyos, kaya 'yun, pinintulot niya na yung promise niya ang Panginoong Jesucristo. Kaya nagtayo ng organisasyon ang Panginoong Jesucristo. Now, nasa Christian era na po tayo, kaya walang problema talaga sa Panginoong Diyos. Kahit isa, dalawa, ilang tao lang ba yung naligtas sa arka? Di ba? 8 lang yata. Si Noe, Mrs. ni Noe, tapos yung 2 anak, tapos 2 asawa ng kanyang 2 anak. 6 lang ba? Okay, if I'm not be mistaken, can you put down, comment down? Now, yun nga, walang problema. Akala niya, puro Pilipino daw. So ano ngayon? Panahon nga ng Israel, napakaraming bansa, Egypt, Babylonia, itong Palestine, pero ang may Diyos lang talaga, may karapatan sa kaligtasan, itong Israel. Now ngayon, ito, panoorin natin, no? Ang Iglesia ni Cristo ngayon po ba ay mga Pilipino lang? Panoorin. Nakatalatag na ngayon sa mahigit sa 150 na mga bansa at teritoryo. Nakapagtatag na ng mahigit sa 7,000 na mga kongregasyon at dako ng pagsamba sa 6 na kontinente ng mundo. Kinabibilangan ng halos 150 na mga nasyonalidad. Patuloy na nakatutulong sa kapwa sa pamamagitan ng iba't ibang gawaing pansibigo. Higit sa lahat, ay walang humpay na gumagabay sa mga tao sa tamang paraan ng paglilingkod sa iisang tunay na Diyos. Ito ang Iglesia ni Cristo. What? Ngayon mo sasabihin na puro Pilipino lang yung maliligtas. Maliban doon sa 12 tribes ng mga Israel dati, di ba? Of course, ngayon ang Iglesia ni Cristo is tayong saksing buhay. They reach the approximately more than 165 countries and more than 150 nationalities. Ang dami nun, di ba? Iba't ibang klaseng lahi na proudly from the Philippines and pure Filipino na nag-mission mula sa Pilipinas. At yun, excited nga ako sa next topic natin kasi nasa Biblia din pala yun. Yung hinuhulaan ng Panginoong Diyos na lilitaw yung Iglesia ni Cristo. Noong July 27, 1914, kasabay ng First World War. Kaya, grabe, no? At ito na, yung tanong natin, ay yung ano natin kanina, yung pangalawang topic natin, itong tinatawag na INC or Iglesia ni Cristo from Philippines to Europe. What? Kabaliktaran kasi nakasanayan natin, Catholic, di ba, from Europe or Rome, Italy. Tapos nag-spread siya hanggang nakarating ng Pilipinas. Ito naman mga Protestant from America, like that, no? But today, nakaiba. Talagang yung mga Pilipino, so ibig sabihin, dapat itong mga, may gabay ng Panginoong Diyos, yun ang pinaka ano doon, kasi pure Pilipino ka. Unang-una, nasa third world country tayo, paano tayo paniniwalaan? Okay lang yung, napaganda naman ang sambahan nila. Kasi may mga nag-finance, maliban na dito sa Pilipinas nananakop sila. Yung iba nga, di ba? Kung hindi lang masaktan yung ano natin, mga kababayan natin, kasi dyan din tayo. Di ba? Yung iba nga, kinulimbat lang yung properties, yung tina-charge na irehika noon. Tapos, ginawa nilang mga pinagtayuan ng simbahan. Tapos, paano na Kastila, di ba yun? Ginawa nilang mga farm nila. So, ang dami. Kaya, hindi posible na makapagtayo ng mga ganyan. At mayroon pa mga sources. Halimbawa, ito mga Protestant, mayroong mga backup na mga foreign finances. So, itong Iglesia ni Cristo ay talagang pure Pilipino. At bawal pa sa kanila yung mga pasugal, pabingo, pabista, di ba? Napanood natin sa nakaraang video. Talagang pure na bawat handog na sinisinop ng mga magkakapatid na walang korupsyon. Kaya, ganun ang blessing. Kaya kahit na anong tuligsa mo sa Iglesia ni Cristo, kahit anong ibinabato mo dyan, talagang walang effect kasi
in contrast kasi sa mga sinasabi mo, kabaliktaran. Diba, sinabi mo, corrupt na iglesia ni Cristo. Ang ganda naman ng bahay-sambahan nila. Hundred of millions. Hindi lang sa labas, sa loob. Tapos kabili ng mga property. Tapos tinutuligsa mo naman kahit ano-ano. Uy, tumutulong pala sila. Namimigay ng mga pagkain, mga medisina. Namimigay ng pagkabuhayan, house and lot. Mga ganun. So, hindi talaga epektibo yung mga pagtuligsa nyo. Dahil kayo ay kayo ay tumutuligsa o naninira lang. Kasi kitang-kita naman, kabaliktaran sa mga sinasabi ninyo, yung mga nangyayari sa Iglesia ni Cristo na ginagabayan ng Panginoon Diyos na walang tigil ang tagumpay. Na hindi mo makita sa ibang reliyon. Yung iba, nagsarado na yung mga sambahan, ibinibinta, nabibili nga ng Iglesia ni Cristo. Napanood ko yun. Yun ang next topic din natin, di ba? Kaya, ito na. So, ito nga, no, from Philippines to Europe. Panoorin natin itong agnostic pala to siya. Ibig sabihin ng agnostic, not totally atheist. Ang atheist talagang dinideny nila na may Diyos. Ito agnostic naman, unknown sa kanila. Masyado silang dependent sa science. Based on science sila. Kaya panoorin natin to. Ayan. Are you ready? And 3, 2, 1. Saying that it's not the right religion. Parang ang tinutukoy niya doon, nung kaumpisa pa lang siya, ang Iglesia ni Cristo ay not the right religion. Di ba? In United Kingdom, come on. Wait, Cambridge Rosalie is Hazel. a beautiful Alright. place to grow up in. And there's lots of shops, lots of people. There's always lots of activities. You can go punting down the river. Ever since I was younger, I've always wanted to be a scientist. My whole family loves science. So when I was growing up, I tended to be very believe in So she wanted to become a scientist. Kaya medyo nagdadalawang isip siya kung mayroon bang Diyos, di ba? evolution, believe in the Big Bang. I read a lot of scientific books. So growing up in Cambridge, religion wasn't something that people really identified with. As a child, I think I just saw religion as kind of fun. We would go to church for Christmas or for an activity or a summer camp, and it would always be So ibig sabihin, lumaki siya na Catholic kasi nga ang tinitreat niya yung religion is just a fun, lalo na pag Christmas kasi talaga tayo kabataan, natutuwa tayo, mayroong mga Santa Claus, mayroong mga parol, di ba, mga ano yung mga paputok, talagang natin, yung parang naging na-adapt na din natin, naging kultura. At yun, parang kasiyahan na sa kanya yung religion. a lot of fun and games. I would consider myself as someone who was trying to believe in God. So I was trying to rationalize and combine science and religion together, and I was kind of coming up with a way that it made sense for me. Sana lahat ng tao, ganito din mag-isip na hindi lang basta tumanggap o talagang magsuri ka. Kung nadalawang isip ka sa paniniwala mo, suriin mo na mabuti. Siya nga parang ipinagsama niya, no, yung science at God, kung ano bang come out nito. Ayan, kinggan. Rather than what's written in the Bible. When I was invited to my friends' churches, there were some teachings that really didn't make much sense to me. For example, So, hindi lang pala Iglesia ni Cristo, mayroong mga friends niya na iba't ibang may iba't ibang religion din, mga different churches na hindi fit sa kanya. Ano? Parang walang sense sa kanya. Kaya this time pakinggan pa. the Trinity, from a logical standpoint, I just could never really understand. So, hindi talaga niya naintindihan yung Trinity na one, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, na hindi naman talaga mababasa din sa Biblia. Tapos paano siya naging one? Naging one nga. 1 plus 1 plus 1. Kahit grade 1, pag marunong na mag-basic mathematics, 1 plus 1 plus 1, equals 3 talaga. Tapos may mga palusot pa. 1 times 1 kasi yan. Diba? Hindi, ganunin mo yan. So, yun, hindi talaga niya makuha yung rationalize, talaga yung pinaka-base basihan na mga Trinitarian. Kaya, yun ang isa sa mga nag-doubt sa kanya. Pakinggi pa. I was invited to the church through Brother Alan, and they were asking me questions So, this time is na-invite na siya sa Iglesia ni Cristo through Alan. about my religion and my faith. So, was I religious? Did I have any interest in learning about God, learning about the
the Church of Christ. I read through a lot of the articles online, but when I first attended the first worship service, I think it was quite difficult for me because it was just very different. So it was definitely maybe a small shock at first. So kakaiba man talaga lahat na napakilalang Christianity. Kakaiba ang Iglesia ni Cristo kasi siya lang ang hindi naniniwala sa Trinity. At lahat ng aral is different from any tinatawag na Christianity religion. So iba siya. Ito pa. So research about the Church of Christ. So nag-research na siya. She started to research online. Hindi lang online, of course, sa actual. I researched about the Church of Christ and I found a couple of things online saying that it's a cult. So, take note sa online, nag-research din siya sa Iglesia ni Cristo. Siyempre, maraming mga negative dyan, maraming mga articles na talagang pumupukol sa Iglesia ni Cristo, tumutilig sa, at she found out na mayroong mga articles doon na this church is a cult. What? Oh, di ba? So, reading that online made me very confused. So, siyempre, tinutulig sa yung kakaumpisa mo pa lang, talagang makukonfuse ka. No? So, eto pa. Ang tanong, siya ba ay huminto? Siya ba ay na-turn off? Siya ba ay na kaagad? Na-discourage? Ayan. Let's continue. Reading that online just made me very confused. Did make me question if I was making the right decision, and if joining the Church of Christ really was for me. And I realized as well that it was a lot for me to sacrifice in my future. Perhaps I was looking at it from like a biased perspective, and the things that I was reading online were really influencing my decision, and perhaps the way that I felt about the Church of Christ in that moment was not how I truly felt. I decided to attend the next couple of worship services with more of like... So, para hindi maging... Kasi parang bias kung maniniwala lang siya dun sa online. Dapat mag-dig deeper pa siya. So she continuing to research, attend the worship service and yung Bible studies nga. Kaya ito, no? A neutral perspective, so not really thinking anything negative or positive. And I sort of realized that in myself, I really enjoyed attending the worship services. They made me feel happy. The lessons made sense to me. They're always very clear. Worship services. So, yun nga, she found out na spiritually happy siya, no? Yung the moment na mag-attend siya, every time na mag-attend siya ng worship service, tapos the teaching was so clear. So, doon na niya ikumpara kung totoo ba yung negative na sinabi na nakasulat or na-post doon sa tinatawag na social media, di ba? Are very clear. They're all question and answer. So the minister will read a verse from the Bible, and then he will break it down into small pieces. So yun nga, doon siya na amazed talaga. That was caught her attention na the moment na yung minister binabasa dun sa Biblia tapos put into piece by piece, so talagang isa-isa yung mga talata, at kaya nga naka-attend din tayo ng mga Bible study ng Iglesia ni Cristo pagsamba, ay talagang nakaka-inspire na lalo ka pang sumasamba at ng mga worship service nila. Kaya we encourage sa mga hindi pa nakatry, abay subukan nyo, mayroong mga kakilala kayong Iglesia ni Cristo, o kahit dumiritso kayo doon sa sambahan nila, welcome naman po kahit hindi member ng Iglesia ni Cristo. You can really understand each verse that's being told, and that was not something that I've really experienced in any other religion before. So, naintindihan niya lahat ng mga verses na binasa ng ministro na hindi niya na-experience sa other religion na inatinnan niya previously. Okay? The turning point in my life was when, for the first time, religion actually made sense to me. When, for the first time, I understood what it was that I'd been looking for. I understood how to follow God. I understood who God was, and through the Church of Christ, I've been provided with a connection to God. So, she found out na kilala niya ang tunay talaga na Diyos dahil nga siya ay umatin sa mga Bible study, worship service, hanggang sa naging Iglesia ni Cristo na siya, ganap na naging Iglesia ni Cristo. And now, talagang malinaw na sa kanya yung science, kasi mayroon din tayong topic dyan kasi yung science, the moment nakarating siya sa absolute truth, hindi sila
hindi sila magkasalungat sa Biblia. Pero kung fake yung teaching mo, talaga magkasalungat kay sa science, right? And I'd been provided with the information on how to serve him, how to pray to him properly, how to worship him. During the pandemic, I was having some health concerns and I had to have a couple of surgeries. Although science is very helpful because it can help understand your illness, and we learn a lot in the worship services about how God will give you instruments to help heal you. So he'll use the doctors to be able to give you the treatment you need, but it can't give you the strength you need to be able to get through. Having God in my life during that difficult time, it provided a lot of comfort and a lot of reassurance, because you know that God is always there with you and he's never going to abandon you. Because I think God really did give me the strength that I needed during that time to be able to get better and to be able. So iba talaga pag nakilala mo yung tunay na Diyos, kilala mo siya, at ayun nga, nagkakasakit ka, alam mo na sa science, ma-determine mo yung tunay, ano yung klase yung sakit mo, pero alam natin na kinasangkapan din sila ng Panginoon Diyos. No? Kaya may mga doktor, so higit sa lahat, kasi kahit yung doktor, nakakasakit nga rin, manalangin tayo sa Panginoon Diyos. Di ba? Alright. To recover fully. Before I joined the Church of Christ, I spent a lot of my time feeling very confused, not only about religion but also about my direction in life. I was also always quite stressed, quite nervous, quite anxious about a lot of different things going on in my life. But since joining the Church of Christ, it's provided sort of like a peace and a hope for my future, and I now know that no matter what happens in my life, I will have God by my side. Overall, I've just been a happier, stronger person from being in the Church of Christ, because I know that if something does happen, I can always ask God for guidance and he will give it to me. Some of the negativity I received, it didn't stop me from joining the Church of Christ because of the way that I felt in myself in the Church of Christ, the way that I felt happier attending worship services. Once I had been baptized and left the chapel, I had like a feeling of like weightlessness all over my body, and that's the first time I've ever felt it, and it was such like a shock to me, but also a confirmation that I had joined the right religion and that I was gonna be on the right path for the rest of my life. Whether or not because they believe in science or if they're just confused about religion in general, my advice would be to attend the Church of Christ with an open heart and an open mind. Once you've attended the Bible studies, once you've learned about the Church of Christ, it will all make sense to you and you won't have any more questions or doubts about religion, because you will know that the Church of Christ is the true religion. The Church of Christ is the true religion. Wow! Alright, to summarize sa mga natutunan natin sa kanya, napaka ayos niya kasi hindi siya gullible na kung ano yung napakinggan niya, doon na siya nag-stick. So, talagang ikinumpara niya yung religion and science, tapos mayroon pa siyang maraming religions na kinumpara, di ba? Tapos, hanggang sa dumating siya sa moment na nakilala niya yung sino talaga yung Diyos. At napakalinaw sa kanya, napaka-clear. At hindi basta-basta din na nag-iiglesia ni Kristo siya, maraming hadlang at mayroon din siyang sakit, hindi basta-basta, she undergone surgery. So, yun ang katunayan na ang iglesia ni Kristo ay hindi kulto. Why? Kasi mayroong teaching yung kulto, i-research nyo dyan, mayroong mga insertion ng mga doctrines na hindi mo naintindihan. Lalo na pag mayroong mga Latin-Latin dyan, tapos hindi mo na naintindihan mga orasyon. Yun ang mga sign of kulto, di ba? Tapos, parang pinipilit ka sa isang bagay na hindi mo naiintindihan. Yun ang kulto. Pero dito, talagang free kayo mag-research. Kahit sa online, makikita nyo, mapapanood nyo, at mababasa nyo kung ano yung mga doktrina ng Iglesia ni Kristo. Kaya, sa sunod natin na topic, yun pa rin sa Europe, marami din palang napaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo. Kaya excited din ako sa sunod na topic natin. Maraming salamat po sa walang sawa at patuloy na panonood nyo sa ating channel. I hope na marami tayong matutunan dito, at kung nagustuhan mo, kayo nang bahala. I'm so happy kung gagawin nyo, mag-like, mag-share,
share nyo sa mga kaibigan nyo ang video natin. Right? So, I hope na nasa mabuti kayong kalagayan at lagi kayong nasa safe sa kabila ng kasamaan ng mundo. Lagi po tayo manalangin. Right? So, God bless everyone and to God be the glory.